Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines ng China Coast Guard ang nag-udyok ng tensyon sa engkwentro kahapon sa Ayungin Shoal. Iginit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi isusuko ang soberanya ng Pilipinas, kung saan formal na ring umupo sa pwesto ngayong araw ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Inilabas ang video na ito ng China Coast Guard patungkol sa kanilang sariling bersyon sa engkwentro nitong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita rito ang paglapit ng rubber boat, lulan ang mga tauhan ng Philippine Navy mula sa BRP Sierra Madre at bumangga sa rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard. Mula sa mga video na ito, sinabi ng China Coast Guard na ang mga sundalong Pinoy ang unang nag-udyok ng gulo, bagay na kinontra ng Armed Forces of the Philippines. What they released was a spliced or incomplete part of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Naglabas din ng panibagong video ang AFP kung saan ipinakita kung paano pinigilan ng mga sundalong Pinoy ang mga tauhan ng China Coast Guard na nagtangkal lumapit sa BRP Sierra Madre sa distansyang 20 hanggang 30 meters. Malinaw umano na ang China Coast Guard ang gustong magsimula ng kaguluhan na nauwi sa panghahampas ng wooden baton. Malapit-lapit na yan. This is similar to what they did in 2024, June 17, Rore. And yung paglapit ng dalawang boats nila, they were taking videos and pictures of BRP Sierra Madre. Alam mo naman nila na bawal yon, ganun kalapit at mag-video at mag-pictures. So they were already provoking a response from our side. Yung response natin was lumapit tayo at tinataboy natin sila sapagkat they were already within the exclusion zone. Nagsagawa na ng medical evacuation para sa dalawang nasugatang sundalo sa tulong ng BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Isa sa kanila ay nagtamo ng injury sa ulo. Sakaling ulitin ng China Coast Guard, handa ang mga sundalo na rumesponde. Isa ito sa mga hamong kaagad harapin ng bagong upong AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na pumalit sa nagretirong si General Romeo Browner Jr. Magsisilbi rin sa ilalim ng 3-year fixed term si Navarrete at magpapatuloy anyang depensahan kung ano ang kabilang at nararapat sa Pilipinas. The defense of the Philippine territory, sovereignty, sovereign rights, and national interests shall remain our primary responsibility. We seek peace. We support dialogue. We respect international law. But our desire for peace must always be supported by credible capability, sustained readiness, and the resolve to defend what rightfully belongs to the Filipino people. Sa kanyang talumpati sa Change of Command ceremony ngayong araw, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na susundin ng Pilipinas ang international law at hindi isusuko ang soberanya ng bansa. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Tiniyak ng Pangulo bilang Commander-in-Chief sa bagong liderato ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nakasuporta ang kanyang administrasyon para sa kapakanan ng mga sundalo at mapabuti pa ang kanilang kapabilidad. Patrick De Jesus para sa Bayan.